Hello everyone, welcome back. Salamat sa muli nating pagsama sa ating quiet time at heart-to-heart conversation. May gusto akong itanong sa iyo. Naranasan mo na bang sabihin, Lord, pagod na ako. Hindi ko na kaya. Hindi lang dahil sa trabaho, hindi lang dahil sa problema, kundi dahil pakiramdam mo, ikaw na lang ang sumasalo ng lahat. Kung nararamdaman mo na yan, hindi ka nag-iisa. Maging si Moses, ang dakilang lingkod ng Diyos, dumating din sa puntong halos sumuko na siya. At dito sa Numbers chapter 11, makikita natin kung paanong tumugon ang Diyos sa isang pusong pagod. Dalawang klase ng tao ang makikita natin sa kabanatang ito. Una, ang mga Israelita. Nagreklamo sila. Hindi na sila nakontento sa mana na ibinibigay ng Diyos araw-araw. Hinanap nila ang mga pagkain sa Egypt at nakalimutan nila na iniligtas sila ng Diyos mula sa pagkaalipin. Minsan, ganun din tayo. Kapag puro reklamo ang laman ng puso natin, nakakalimutan nating bilangin ang mga biyayang mayroon na tayo. Ikalawa, si Moises. Hindi siya nagreklamo dahil sa pagkain. Umiyak siya sa Diyos dahil sa bigat ng responsibilidad. At alam mo ba ang maganda? Hindi siya kinondena ng Diyos. Tinulungan siya ng Diyos. Nagbigay ang Panginoon ng 70 matatanda upang makatulong sa Kanya. Ipinakita ng Diyos na hindi niya tayo nilikhang pasan nating mag-isa ang lahat. Kilalanin na alam ng Diyos ang pagod mo. Hindi siya bulag sa mga luha mo. Hindi siya bingi sa mga panalangin mong halos wala ng salita. Tanggapin na hindi kahinaan ang humingi ng tulong. Kahit si Moises ay kinailangang tulungan. Hindi kailangang maging superhero ang isang lingkod ng Diyos. Ang lakas ay nanggagaling sa Kanya. Magtiwala na kapag kulang ang lakas mo, sapat ang biyaya ng Diyos. Maaaring hindi niya alisin agad ang lahat ng problema, pero magbibigay siya ng lakas, karunungan, at mga taong makakatulong sa iyo. Ngayong araw, itanong mo sa sarili mo, may reklamo ba akong kailangang isuko sa Diyos? May pagod ba akong pilit na binubuhat ng mag-isa? May tulong bang ipinapadala ang Diyos na tinatanggihan ko dahil gusto kong kayanin ang lahat? Huwag mong kalimutan, ang Diyos ay hindi lang nagbibigay ng solusyon. Nagbibigay din siya ng kasama sa paglalakbay. Kung pagod ka ngayon, lumapit ka sa Panginoon. Sabihin mo sa Kanya ang totoo. Hindi mo kailangang magpanggap na okay ka. Mas gusto ng Diyos ang tapat na puso kaysa sa perpektong imahe. Kapag nagrereklamo tayo, nawawala sa paningin natin ang kabutihan ng Diyos. Kapag nagtitiwala tayo, nakikita natin ang sapat ang Kanyang biyaya sa bawat araw. Let us pray. Panginoon, maraming salamat dahil alam mo ang pagod at bigat na dinadala namin. Patawarin mo kami kapag may mas naging malakas ang aming reklamo kaysa sa aming pasasalamat.
Tulungan mo kaming magtiwala sa iyong kabutihan at tanggapin ang tulong na iyong ibinibigay. Palitan mo ang aming paghihina ng iyong lakas at ang aming pangamba ng iyong kapayapaan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maraming salamat sa muli nating pagsama sa ating morning quiet time. Kung pinagpala ka ng mensaheng ito, ibahagi mo rin ito sa iba upang sila rin ay mapalakas ng salita ng Diyos. Lagi nating tandaan, kapag pagod ka na, hindi ibig sabihin na iniwan ka na ng Diyos. Madalas, doon pa lang nagsisimulang makita ang kanyang lakas sa ating kahinaan. God bless you at magkita-kita tayong muli sa susunod nating devotional podcast. What are your thoughts? Write in the comments and let's talk about it.